Ito pa, si Chis Escudero, nasa preliminary investigation na. O yun, mabigat din to mga kabunyog mga kababayan. Ha? Ayon ito sa balita, mainit na balita rin ito. Ngayon din lang na balita, Inquirer.net, Ombudsman probe versus Romualdez Escudero now in preliminary stage. The Office of the Ombudsman says its investigations into Senator Chis Escudero and later Representative Martin Romualdez in connection with alleged corruption in flood control projects are now in the preliminary stage. Ombudsman Jesus Crispin Remulla earlier said the plunder cases would be filed against Escudero and Romualdez this month. On Thursday, May 21, Assistant Ombudsman Miko Clavanos says that the Ombudsman panel ordered Escudero to submit a counter-affidavit. Escudero and Romualdez previously led the Senate and the House of Representatives during the 19th Congress and briefly in the 20th Congress. Escudero was removed as Senate President on September 8, 2025. Yun! Kaya ano ito mga kabunyog mga kababayan? Ang malinaw na dito, nasa preliminary investigation stage na. Medyo advanced stage na yan mga kabunyog mga kababayan. Ayon sa balita, Inquirer.net ito, ay ang kaso ni Chis Escudero, ibang kaso ito hindi ito yung tungkol sa COMELEC, tungkol ito sa anomalya sa flood control. Kaya yung kung mga nagsasabi na ligtas na si Chis, hindi. Ang ibig sabihin ng preliminary investigation, mga kabunyog, bakit advanced stage na itong preliminary investigation? Kapag kasi investigation ng Senado, ng Blue Ribbon Committee ng Senado o ng House, kapag mga investigation in aid of legislation yan. Sa investigation in aid of legislation, hindi pa respondent o pinapanagot ang iniimbestigahan. Hindi. Resource person pa lang ang treatment sa kanya. Yun, ang nangyari diyan si Chis Escudero saka itong si Martin Romualdez pinatawag ng ICI, sumipot naman sila, pero hindi yun respondent. Resource person yun. O ngayon, itong investigation na ito, hindi na ito resource person lang or person of interest, hindi. Respondent na sila dito. Ibig sabihin, may criminal complaint nang nakafile. Binibigyan na lang sila ng pagkakataon na ilabas nila yung kanila ring side. Mag-submit din sila ng kanilang counter affidavit at yung kanilang mga supporting na mga affidavits. Yan ang tinatawag na preliminary investigation. Pero pagkatapos ng preliminary investigation, pagkatapos silang mabigyan ng chance na mag-submit ng counter affidavit, itong si Chis Escudero, i-resolve yan ng ombudsman. Pag na-resolve ng ombudsman yan na mayroon ngang reasonable certainty of conviction at mayroong prima facie evidence, tuloy na yan sa Sandigan Bayan. Ipa-file na yung kaso. Kaya itong preliminary investigation, hindi na ito simpleng resource person, hindi. Respondent na yan kasi may criminal complaint na. Pinasasagot ng Office of the Ombudsman si Senador Francis Chis Escudero sa mga alegasyon sa kanya kaugnay po yan sa flood control scandal. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, gumugulo ngayon ang preliminary investigation ng Ombudsman kay Escudero. Hinihintay pa raw nila ang counter-affidavit ng dating Senate President. Ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, kabilang si Escudero sa mga nakatanggap umano ng kickback sa mga flood control project. Nagbigay raw siya ng 160 million pesos noong first quarter ng 2025 kay Escudero sa pamamagitan ng kaibigan ng senador na si Maynard Ngu. May criminal complaint na. Formal preliminary investigation na yan. At pagkatapos ng preliminary investigation, due process lang yan. Hihingin lang ang side ni Chis. Pagkatapos mag-submit ni Chis ng kanyang counter affidavit at mga counter evidence, magre-resolve ang ombudsman. Mag-resolve ng ombudsman, pag nakitang may prima facie evidence, tuloy ang kaso, ipa-file na ngayon yan sa Sandigan Bayan. Yun, magkakaroon na niya ng warrant of arrest. Mga kabunyog, mga kababayan. Pero, mas mauuna si Jinggoy. Kasi si Jinggoy, tapos na ang preliminary investigation. Tapos na. Kumbaga,
nirekomenda na sa ombudsman na sampahan na siya ng kaso sa korte. Sa korte na. Ito kasing kay Chis Escudero, preliminary investigation ito ng ombudsman. Oh. Ano pa ito? Bibigyan pa siya ng due process or pinapasubmit siya ng counter affidavit. Anyway, mabilis na rin yan. Kasi mahaba na tong kaso, matagal na tong inimbestigahan. Binibigyan lang ng pagkakataon si Chis Escudero na mag-submit ng kanyang counter affidavit. Yan yun. Nasa ganyang stage na. Kaya, tambak ang kaso ni Chis Escudero, kaya tama lang yung desisyon ng minorya na wag siyang ibalik bilang Senate President. Oh, di ba? Ano to eh, buhay na buhay itong mga kaso ni Chis Escudero na ito. Itong tungkol sa flood control na ito. Oh, buhay na buhay, nasa ombudsman yan, nasa preliminary stage na daw, sabi ng ombudsman. Oh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, salamat naman. Salamat at gumugulong itong ano ito. Ang akala ng iba, wala na si Chis. Parang nakalibre na, hindi. Hindi. Yung sa Comelec niya, gugulong uli. Bakit gugulong uli? Iimbestigahan uli ng Comelec kasi mayroong formal complaint si Attorney Jess Falses. O yan. At ito naman ngayon sa corruption scandal ni Chis Escudero sa flood control. Tuloy din, nasa preliminary investigation stage na rin. Kaya tama lang na hindi siya naging Senate President. Gusto kasi ni Chis Bob, sasama siya dun sa minorya, sila na ang magiging bagong mayorya, pero siyang Senate President. Hindi naman pwede. Ang daming kaso itong kinakaharap niya. Mabibigat na kaso ito, hindi naman to simple. Plunder ito. Plunder. Mauuna lang ng kunti sila Jingo Estrada, pero susunod na niyan itong si Chis Escudero. O yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan po ang update. Kaya ano ito mga kabunyog, tuloy-tuloy na uli ang kaso kay Chis Escudero. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.